Dito, hindi na nga nila sinunod yung TPO. Gusto pa nilang pakasuhan yung judge na nagbigay sa atin ng temporary protection order dyan sa KOJC. Oo nga. Grabe ho yun. Talagang ito si Remulla. Kulang talaga ito sa sa aruga ng kanyang mga kasama Kasi talagang papansin na rin po Pati yun, sabi nga ni Atty. Torion, magkaiba ho yun. Kasi yung TPO na yun, it's about the protection of KOJC members. Ang pinalalabas ni Remulla, that TPO na yun ay parang pananag-aasa doon sa warrant. Wala hong binabanggit doon sa TPO about the warrant. As a matter of fact, yung TPO na yun, pinapahintulutan ng warrant. Huwag lang yung protection and safety ng mga taga-KOJC. And again, this compound, itong KOJC compound, is no longer in the hands of Pastor Kibuloy or any of the members na hinahanap nila. Ito po ay nasa pangalan na po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kung legally, wala na ho silang karapatan na mag-stay dito sa loob. They occupy the place. Ayan kitang-kita ho natin. Ano yan? Itong umaga, napikon ho kasi si Torre. May balita nga po kami. Ito, amin pong balita sa nangyayari ho dito. Nagkakaroon daw ng girian sa leadership ng PNP. Kasi masyadong nagmamagaling si Torre. Si Marantan, yung pinuno dito sa ground, ay nangako kay Atty. Torion at abogado ng KOJC na lahat ng ipapasok papa-inspection. Tapos kailangan may pangalan ng Yun yung kasunduan ni Marantan at saka ni ng lawyers ng KOJC. Nung ginawa nitong bigla-bigla si Torre, binaypas po itong si Marantan. Kaya ang balita nga ho namin, medyo hindi magkasundo yung dalawa. Yun pong nababalitaan namin dahil nga naman, tama nga naman. Diba? Parang nabastos si Marantan dito sa desisyon. Oo, bigla-biglang desisyon ni Torre dahil nga daw, ang balita is na nasabon. Nasabon daw si Torre dahil bakit daw nakapasok si BP Sara Duterte kagabi diyan sa gate na yan. So kaya nga kanina inoccupy nila yan. Sobrang insecure kasi nung nag-uutos dito kay Torre. So sinabun daw si Torre naman daw alam mo na nagwarla at pinakita niya yung power niya kaninang umaga at inoccupy pati yung truck ninyo tinanggal. Siyempre sino ang tatamaan doon? Yung nangako sa ground, which is si Marantan. Nangako siya doon sa mga lawyers na hindi namin papasukin niya nang hindi i-scan. So nagkakaroon ng girian daw itong mga ilang leader kasi kanya-kanya na ho ito. Remember si Torre is RD11. Pero yung mga tao dito hindi lang RD11 ang mga nandito, iba-iba. May 4A, may kung saan-saan ang gagaling yung mga pulis dito. Tingnan mo yung mga patch nila, iba-iba. Correct. Kasi nga, dahil doon, siyempre parang, leader ka ng RD11, occupy, mo yan, teritoryo mo yan. Pero remember, that's our people, yung mga nasa loob. Wag mo namang ganyan-ganyan na inuutos-utusan. Kaya daw nagkakaroon ng konting, sabi ko nga wala Sino ba kasi ang boss ninyo? Diba? Yung boss ninyo, kung ano na, wala na sila sa protocol kung papaano. 'Di ba dapat may ganyan Pag may uutusan ka kung sino yung nasa top. 'Di ba? Uutusan mo ito yung nag-occupy. Ang problema kasi dito sobrang dami na ng pulis. Sabi nga nila 5,000 na ang pulis dito, palit-palitan 'yan. Kaya hindi mo na alam kung sino. Pag tinanong mo nga sila, tinatanong namin yung pasikreto yung mga ibang pulis diyan kasi yung iba diyan mga nanonood din sa Banateros So tinatanong namin sino boss nyo? Iba-iba sila ng binabanggit. Iba-iba sila ng sila, alam mo, para silang naiipit. Yung iba pa nga dyan, nagpapapicture pa, tapos sasabihin na lang sa amin, sir, huwag na lang tayo magpicture, huwag mo na i-post kasi papagalitan kami. Yung bang gano'n na parang sabi ko, grabe naman, napaka-insecure naman ng mga boss ninyo. Ano ba naman yan? Tapos biglang, si Marantan po mismo, nakasalubong ko, siya mismo ang nagsabi, nanonood ako sa iyo picture nga tayo. Siya pa nagsabi. May picture ka. Siya pa mismo nagsabi noon. Sabi ko nga, may something na to.
Yun yung patunay na sabi ko, nako, meron ng nangyayaring girian dito sa loob. At yun nga yung nabalitaan natin ngayong araw na to, na meron talagang power play na. Yung kanya-kanya na, sino ba pinuno dito? Ako mas mataas sa'yo, pero ako may nag-occupy dito. May ganun na sila. So, sabi ko nga, kawawa naman kayo. O, na naiipit, etong mga nasa baba. Wala naman sila magawa eh. Kanina nga, nung pumasok ako, sinasabihan ko na nga sila, tara, uwi na tayo, wala naman kayong ginagawa, nakatanga na lang kayo. May harang sila dyan, ayan, di ba, may harang. Pero pwede ka naman din pumasok sa gilid. Yung para bang, just to show force, kahit wala ng sense, yung kanilang ginagawa, basta lang magpakita lang sila ng puwersa, hindi mo maintindihan yan eh, may harang yan, di ba? Pero merong butas sa gilid dyan para pwede kang dumaan papunta sa likod. So, walang sense yung harang. Sana, kung merong nagwawala dito, o sana merong violente dito, sige, ipasok nyo lahat ng gusto nyo ipasok para harangan. Eh, wala naman po eh. Sobra pong tinuon ng mga tao dito. Ang saya-saya nga eh. Siguro nga, yung mga pulis kanina kasi naka-video yun, di ba? Sa malaking video nyo. Sigurado ako, nag-enjoy yun eh. Di ba?